Mapagpalang araw po sa inyong lahat, ano? Nandito po tayo sa tahanan ni Nanay para magdala ng mabuting balita. Nanay Merly. Okay? Kaya tinatawag ko siyang nanay. Nanay naman talaga siya eh. Pero kung tuturusin, pwede na rin yun. Alam niyo po ngayon ay araw ng Panginoon, kaya dapat tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. At kung salita ng Panginoon, mayroon binanggit si San Pedro. Itong nakasulat sa kanyang epistola sa panahon na siya nangangaral. Ano po ang kanyang binabanggit dito? Basahin nga natin. Pero bago tayo papalahot, tayo muna ay ihingi ng tulong sa Diyos upang patnubayan niya tayo. Alam niyo po, mas maganda na yung sa Diyos tayo nagtitiwala. Ano man ang ating gagawin? Ano po? Kasi Diyos siya. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pasamahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso, ganun din ang aming kaisipan. Salamat po o pamaginabang kami ng gusto sa iyong salita. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang sabi sa unang Pedro chapter 1 verse 25. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman at salitang ito'y ang magandang balitang ipinangangaral sa inyo. Ang sabi po rito, nananatili. Ang kasalukuyang salita. Bakit po siya nananatili? Kasi darating ang panahon, mawawala din po yung salita ng Diyos. Kailan yun? Pag ang Panginoong Yesus bumalik na po siya. Matitigil, wala na kayong makikitang pangangaral pag dumating na si Jesus, ang Panginoong Yesus, ano? Kasi ang ganda na lang po. Ngayon, bakit kailangan ipangaral? Kagaya itong sinasabi ni Pedro, ano sabi niya? Ang salitang ito, yung salita ng Diyos, o magandang balita, o salita ng Panginoon, ay ipinangangaral sa inyo. Bakit kailangan pa tayong aralan? Ibig ba sabihin, pag may edad na tayo, kailangan pa ba tayong aralan? O lalo kaya, pag nag-aral tayo, hindi kaya wag na lang? Hindi po, kasi ang salita ng Diyos ay iba po ang dala sa buhay natin. Halimbawa, nung nangangaral po ang ating Panginoong Jesucristo, anong sinabi niya sa kanyang salita? Ganito po nakasulat sa 1:63. Ang sabi ng Panginoong Yesus ay, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito nagbibigay buhay. Kita niyo po sabi niya, nagbibigay buhay. Ngayon, sino dapat mabigyan ng buhay? Di natural tao po. Kailangan talagang maharalan ng tao para makamit po nila yung nagbibigay buhay. Alin yun? Yung salita ng Diyos. Kaya kung wala ka salita ng Diyos, mahina. Pero pag meron ka salita ng Diyos, yan malakas. Parang charger lang po yan ng cellphone. Pag nag-recharge ka, lalakas ka ang cellphone mo. Kaya kailangan po talaga natin, tayong mga nabubuhay ngayon, at hanggat hindi pa bumabalik si Jesus Christ, kailangan po natin yan. Kaya biyaya ng Diyos na yung mga tao pong pag niyaya niya mo mag-Bible study, sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, biyaya po yun. Kumbaga sa salitang kalye, yung swerte ka, bagamat wala pong paswerte yan. Kaya ka salitang kalye sinabi ko yan. Salitang kalye. O, tandaan niyo po yan, mapalad tayo pag nadadalan po tayo ng salita ng Diyos. Ano po yung idinudulot ng salita ng Diyos sa buhay ng tao? Tayo pong mga tao, nagkakamali po tayo araw-araw. Wala po taong hindi nagkakamali. Ang sabi ni Jesus ay, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Yung salita ng Panginoong Jesucristo, ayon mismo sa kanya, ay anong sabi niya? Nalinis na kayo. Yan, tanong, saan galing yung salita niya? Galing po mismo sa Diyos na kanyang Ama. Dito po sa 12 ng 1 sa 50.
Verse 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Kita niyo po, ang utos ng Diyos, yung salita niya, pangaral ni Jesus, nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya kung hindi ka malinis, kaibigan, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan kung ito ay tinutukoy palangit, hindi po pa impyerno. Sabi niya, ulitin natin, at alam kong ang kanyang utos nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya itong pinasasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Oh. Kapag pinaniwalaan mo po yung salitang yun, salita ng Diyos yun, sino may dala? Si Jesus. Bilang anak, siya po ang representative ng Diyos dito sa mundo. Kung bumoboto po tayo ng congressman, di po ba pag kami eleksyon sa kongreso, piliin nyo lang kung iboboto rin nyo. Baka ipipiliin nyo sa kongreso, magnanakaw siya. Di po ba yung mga flood control? Di ba nakakaya? Totoong nakakaya yun eh. Bakit? Pag nalaman nila, tatay mo, congressman, nagbubulsa ng pera ng taong bayan, nakakaya. Ngayon, si Jesus, siya po yung representative ng Diyos dito sa mundo para sa kanya dito. Tingnan natin yung 1:34. Anong sinasabi po rito ni Juan? 1:34. Ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Sino yung sinugo ng Diyos? Si Jesus po. Si Jesus. Sabi niya, ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu. Kaya nga sabi ni Jesus, yung salita ng Diyos ay ipinapahayag po. Sugo po si Jesus ng Diyos. Siya po ang representative dito sa ibabaw ng lupa upang siya magpakilala sa Diyos. Kasi po hindi natin nakikita ang Diyos. Siya po ay Espiritu Santo. Paano mo siya makikilala? Sa pamamagitan ni Jesus. Kaya po naparito po si Jesus upang ipakilala ang Diyos sa atin. Alam niyo yung tungkol sa panalangin? Tignan niyo po. Nang panahon na ang sabi ng mga apostol, sila Pedro, Panginoon, turuan mo kaming manalangin gaya ni Juan na tinuturuan yung kanyang mga alipores, yung kanyang mga halagad. Anong sabi ni Jesus? Basahin natin. Sa Mateo. Dito po pinakikilala ni Jesus ang Diyos. Basahin ko ha. Mateo 6:9. Ang sabi niya, ganito kayo manalangin. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Diyos, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. O anong pagkilala ni Jesus sa Diyos? Ama namin, nasa langit ka. O pinakilala niya, nasa ng Diyos? Nasa langit. Sino magsasabi ng Diyos ay tagalangit? Sa mga tao, wala. Kaya sinabi ni Jesus yan, kasi po, Ama niya ang Diyos. Kaya Ama namin nasa Diyos, nasa langit. Kasi po magkasama po sila sa langit. Father and Son po sila. Pinakilala niya. Ano pa? Yung pagkain natin, pinakilala ni Jesus, nagbumula sa Diyos. O tingnan niyo po, anong nakalagay? Bigyan mo kami ng aming pagkain na araw-araw sa verse 11. Pinakilala na ni Jesus ang Diyos na nagbibigay pagkain ng tao araw-araw. O kaya lahat po ng tao pag kumakain, lahat po yan galing sa Diyos. Wala pong galing kung kanino yan. Kung saan man po yung naging source ng pagkain na yan. Halimbawa, ang source niyan alaman. Ang source niyan mga karne. Ang source niyan mga isda. Sino bang naglagay ng ganyan sa langit, ay sa lupa?
Di po ba ang Diyos? Nanilikha ng Diyos ang tao, bago niya likhain ng tao, nilikha na po ang kanyang pangangailangan. Kumpleto na po. O, 5 araw, nilikha ng Diyos sa kailangan ng tao. Pagdating ng 6 na araw, nilikha ng Diyos ang tao, nilagay na po sa halamanan. Kumpleto na. Meron ng isda, may gulay na, may prutas na, lahat na. Yung parang ngayon ba nakikita natin araw-araw, meron na rin po noon. O, wala pa ang tao, nandun na yung mga yan. Kaya pinakilala ni Jesus na yung kinakain natin, ano man ang pinagmulan niyan, ang sauce niyan, galing po sa Diyos yan. Kaya po si Jesus ngayon ang representative ng Diyos dito sa mundo. Kasi po, ang kanyang aral ay dala-dala ay galing mismo sa Diyos. Wala po siyang sariling aral. Tignan natin na, doon sa 1:12:49. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Ito po, babasahin natin. Nakakala nyo kung kanino galing ito. Sa 49. Anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Ito, maliwanag po. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang, ang Ama na nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag ko. Kita niyo po. Kung anong sinabi ng Diyos sa kanya, yun lang po sinabi niya. Kaya nga representative po siya dito sa mundo upang ipakilala ang Diyos. No. Meron pa siya sinabi rito sa 1:14, 1. Huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Anong sabi ni Jesus? Kung dumarating man po yung problema sa buhay ninyo, yun nagbibigay bagabag ba? Problema. Kung ano man yan. Anong sabi niya? Huwag kayong mabagabag, sumampalataya kayo sa Diyos. O, sino nagsabi? Si Jesus. So, at sumampalataya kayo sa akin. Ibig sabihin, yung salita ni Jesus, yan ang paniwalaan mo. Kasi siya po ang nagpapakilala sa kanyang Ama dito sa lupa, sa ating mga tao. Kaya napakahalaga po ang kanyang papel, ginagampanan. Hindi lang po siya nagdadala ng salita ng Diyos. Siya pa rin po ang pinadala ng Diyos para ating tagapagligtas. Tingnan niyo po ang sabi ng Diyos. Si Jesus po ba tagapagligtas niya? Opo, ang Diyos mismo nagsabi. Ang kanyang anak, tagapagligtas. Dito po sa sulat ni Mateo. Para makita nyo lang po. Sa chapter, ito po, babasahin natin. Sa 16:13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Pag sinabi pong anak ng tao sa Biblia, yun po'y tumutukoy kay Jesus. Titulo po yan kasi nga pinanganak po siya ni Maria. Si Maria tao, kaya ang tawag ni Jesus sa sarili niya, anak ng tao. Nung nasa lupa siya, ginagamit niya po yan bilang titulo. Kasi pag sinabi niyang anak ako ng Diyos, nagagalit ang mga tao. Kaya pinakikita niya na ako'y anak ng tao. Okay, tuloy. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan nagbabautismo. Sabi naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi po kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Kasi tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? 16, sumagot si Simon Pedro. Si San Pedro po ito. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yan. Anong ibig sabihin ng Kristo? Tagapagligtas. Ngayon, tanong, si Pedro ba ang sumagot o ang Diyos ang sumagot sa tanong ni Jesus? Sunod na talata. 7, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas. Pedro po yun, ang Simon.
sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag ito sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Oh. Yung sagot po pala ni Pedro sa tanong ni Jesus, sino ako para sa inyo? Sabi niya. Ang sagot ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yung po palang sagot na yun, nanggaling mismo sa Diyos. So, pinakikilala lamang ng Diyos ng kanyang anak na si Jesus sa pamamagitan ng bibig ni Pedro na si Jesus ay tagapagligtas. Siya ang Kristo. So, yung ba'y salita talaga ni Pedro? Hindi po. Parang si Jesus ba salita ni Jesus yung Hindi. Salita ng Diyos yun. Kaya nilinaw po ni Jesus Christ yung salita ni Pedro. Kasi baka, wala namang pinag-aralan yan. Bakit matalino yan? Baka maging ganun po tayo. Sa totoo lang, wala namang pinag-aralan talaga sila Pedro. Mangingisda sila sa kanilang panahon. Kaya niliwanag lang po ni Jesus sa panahon nila para malaman ng mga tao na yung sinagot ni Pedro ay mismo ang Diyos ang nagsalita sa kanya sa pamamagitan ng kanyang lagi. Sino naman si Pedro? Suguri po yan, apostol ni Yesu Kristo. Kaya ang salita nila ay galing po sa Diyos. Kaya kung paniniwalaan po natin yung nasa Biblia, tama po yun. Walang mali dyan. Ang problema lang kung babaguhin mo yung nakasulat ng kahulugan. Halimbawa, nakalagay pula na. Tapos, hindi pula yan, maroon yan. May problema ka na ngayon. Binago mo na eh. Huwag mong babaguhin yung nakasulat, kaibigan. Yung nakasulat na yan. Hindi na natin dapat pakialaman yan. Kasi lalabas, halimbawa, sulat ni Pedro, ibig ba sabihin, mas magaling ka pa kay Pedro? Tingnan niyo po yung salita ni Pedro. Meron pa siyang salita rito. Ito hindi salita ng tao ito. Bagamat si Pedro ay tao, pero babasahin po natin para makilala po natin yung mga haral ng Panginoon. No? Kaya medyo maingat lang po tayo. Baka tayo magkamali. Alam niyo naman, pag nagkamali ka na, napakahirap ng ayusin yan. Ito po, sa ikalawang Pedro, yung sulat ni Pedro, ikalawang Pedro, chapter 1, verse 20 and 21. Higit sa lahat, unawain ninyong, kita nyo, higit sa lahat, unawain. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makakapagbigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan, yung mga hula-hula. Sa Biblia, sa Lumang Tipan, may katumpara sa New Testament. 21. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi mula sa kalooban lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kita niyo po, yung mga lingkod ng Diyos sa Biblia, tao po sila. Pero nasangkapan po sila ng Espiritu ng Diyos. Kumbaga po parang ganito. Alam niyo ba yung napoposes? Yung mga sama-sama yung sa demonyo napoposes, ano? Sa ano pa yun, exorcist, ano? Yan po, yung Espiritu ng Diyos, yun ang sumasanib sa kanila. Siya po ang nagsasalita, yun yung Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ni Pedro. Parang ganun po yun, ano? Pero yung sinasabing exorcist, siyempre sa masama yan, sa demonyo yan. Kaya si Satanas, pwede naman pong sumanib sa tao eh. Bakit? Meron akong ipinagdasal nung araw. Sinaniban talaga. Bakit ko lang na sinaniban? Iba ang talagang galaw niya. Sa nakakita niyo yung ulo, umiikot yung ulo niya ganyan. Kaya nung magkita ko ng mga tao, salamat, nandito si Pastor. Nung narinig ko yun,
Aba, ba't kayo nagpapasalamat dumating ako rito? Yung pala, yung isang dalaginding doon, sa lugar na yun ha, anong sabi nila? Sinasaliban ng masamang espiritu. Iba po yun, masamang espiritu yun. Pero sa awat tulong ng Diyos, nag-pray po ako. Pero bago ko nag-pray, nag-Bible study ko, pati yung masamang demonyo na nakasanib sa dalaginding, Bible study ko. At aba pong nagba-Bible study, ano siya yung reaction niya ba? Siyempre, wala siyang magawa. May tulong ang Diyos Kasi nagdadasal po tayo bago tayo magsisimula. Kasi pag nagdasal ka sa Diyos bago magsimula, may protection. Binabakura ka ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung sino man nagtatangka sa iyo, protection ng kanyang Diyos. So, after ng Bible study, sabi ko sa masamang espiritu, umalis ka dyan, hindi mo pagmamayari ang bata na yan. Sabi ko sa kanya, umalis ka dyan, hindi mo pag-ahari yan. Umiikot na naman yung ulong kanya. Akala ko matatanggal yung ulo ng dalaginding na bata. Ang kapal pa naman buhok, mahaba. Pero maya-maya po, naimasmasan siya. Alam niyo ba kung ano sinabi niya? Ano bang nangyari? Ibig sabihin, wala pala talagang kahalamalan. Iba naman po yung sinasabi ni Pedro na yung nagpapahayag na salita ng Diyos may gabay ng Espiritu. Kaya po tayo nagdadasal bago tayo magsimula upang gabayan tayo ng Espiritu ng Diyos. Amen. Para lalo po natin pakinabangan ang kanyang turo at aral. Alam niyo po ang turo at aral ng Diyos, napakalaga. Narinig niyo naman, binasa ko kanina. Ano sabi ni Jesus? Ang aking salita ay nagbibigay buhay. Lahat naman pong tao umiinga. Unless yung patay, wala nang hininga yun. At hindi naman po pwede sumagot yun. Kaya kailangan yung taong buhay. Kasi kung may buhay sila, masama man sila o mabuti man sila, kailangan po nating lahat ang salita ng Diyos. Unless ayaw nila, wala man tayong magagawa. Kagaya ng mga maraming po rin karanasan, anong sabi nila? Magbuhat kayo, huwag ka nang pupunta rito. May mga ganyan pong nagsasalita sa akin para bang pinagbabantaan pa nila ako. Ganun po talaga ang ugali ng tao. Pero biyaya ng Diyos, nung makilala ko naman sila, una, pamilya ni sister niya yan. Kaya nung siyempre nakapag-asawa siya taga rito, siya rin na nagindahan, kaya nakapasok din po ako dito. Kaya salita ng Diyos, naging regular na po dito sa tahanan ito. Alam niyo, iba yung meron ka salita ng Diyos kaysa sa wala. Lagi niyo pong tatandaan yan. Diyan mo makikita ang mga taong maka-Diyos. Yung buong puso nilang tinatanggap, buong puso nilang pinapapasok sa kanilang paanan ng salita ng Diyos. Pagdating ng araw, pakikinabangan nila, opo. Ngayon, hindi mo pakikinabangan pa. Hindat yotso, pakikinabangan mo yan. Bakit? Sabi sa Biblia, lahat ng ginawa mo, kita ng Diyos di nakikita ng Diyos ang ginagawa natin at nakikita nila ng Diyos ang kanila mga puso. Nano sila? May bigay sila sa salita ng Diyos. Ngayon, may kasama po bang pagpapala yan? Aba, siyempre, kung saan ang salita ng Diyos, doon ang pagpapala. Ngayon, pagdating po sa pagpapala, hindi ko naman pwede sabihin kung ano yan. Diyos lang po nakakalam niya. Gaya na sinabi ng Panginoong Yesus, hindi pa kayo nagsasalita, alam ng Diyos ang inyong kailangan. Mateo 6:8. Yun po yung pagpapala. Bahala po ang Diyos sa pagpapala. Ano po? Siya naman ang nagbibigay. Kaya siya po bahala kung kailan ibigay. Gusto niya mabilisan o matagal, nasa kanyang kamay po ang pasya. Maging ang buhay natin, kung mamamatay tayo o hindi, nasa kamay pa rin ng Diyos yan. Sapagkat siya po ang pinanggalian ng ating buhay. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin na napakaliwanag na kami pong tao ay talagang nangangailangan ng iyong gabay, ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay buhay namin,
buhay ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, wala pong halong daya yan. Kung meron po kayong ganitong Biblia, di sundan niyo ako. O kaya kung wala kayong Bibliang ganito, kung meron kayong ibang klaseng Biblia, welcome naman yun eh. Kasi po ako, wala naman ako pinipiling Biblia. Basta may Biblia, meron. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating home Bible study. Nawa, datlang kayo ng video nito nasa maayos na kalagayan. God bless us all. Bye-bye!